Ayun guys, good day sa inyo. May gusto na akong ibahagi no, na tips or DIY no. Pasensya na ako sa table ko medyo makalat. Mabilis lang to. Pinaka-common na problema no, ng mga naka-quill stem ay yung nagagasgasan nila no, itong drop bar no, especially dito sa portion na to no, itong naka-expose. Dito sa portion na nilalagyan ng bar tape. Minsan talaga hindi naiiwasan na magagasgas pero okay lang kasi natatakpan naman din siya ng bar tape. So ito talaga yung problema no kapag sa tuwing nilalagay yung quill stem. Ito ang magandang example na ito. Okay, no. Ayan, makita nyo ang daming gasgas. Ayan, oh, ang daming grind. Sobrang lala yung niya, oh. Ayan, oh. Ito nga malalim pa, oh. Ayan. So, nangyayari yan kapag halimbawa, nandito na yung quill stem sa portion na medyo masikip na, itong medyo makapal na. Yung pagpuwersa, no, yung pag twist nitong drop bar against dito sa quill stem para lang gumitna. So, yun ang problema. Pero yung ibang ginagawa, para medyo, madaling ipasok ay ine-expand nila itong quill stem no, itong clamp. So ginagamitan nila ng minsan screwdriver no, sinisikwat nila no, tapos inaan nila binubuka no habang pinapasok ito dito sa sa drop bar. Ayoko ng ganung approach or kasi yung quill stem naman yung magagasgasan no, kagaya nito. Mapapansin nyo dito, ayan no, napersa siya ng pagsikwat-sikwat. So ayan, may gasgas siya. Actually hindi lang basta gasgas, uka siya. Ayan, malalim dahil nga sinisikwat nila ng ganun para bumuka. Okay, so ayaw natin ng ganun. Ang naisip ko ay gumawa ng tool no. Ang kailangan mo lang gawin ay kailangan mo lang ng bolt no, kailangan mo lang ng nut. Ayan, nut. Tapos yung pangkalso, pwede ito ginamit ko na lang yung sa kadena no, makapal basta anything na kayang magkalso. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ito, ang mangyayari niyan, ilalagay nyo yan dito. Ayan. Itong bolt na to. Tapos, ito yung nut, no? Ilalagay mo yan dito sa loob ng siwang ng quill stem na to. Teka. Kabit ko lang. Ayan. So, andyan na yung nut sa loob. Tapos, ito, yung sinasabi ng pangkalso. Okay, so malaki yung papel nito itong pangkalso. Kumbaga ito yung magiging yun nga, yung hindi lumusot yung nut, yung bolt doon sa butas. Kaya kapag iniigpitan mo itong bolt, ang mangyayari is mag-expand itong quill stem. So ayan. Ito yan, nag-expand na yan. So, syempre, huwag nyo masyadong pihitin kasi baka naman mag-crack na lang bigla rito, no? Dapat, pakiramdaman nyo din. So, pag nilagay natin ngayon dito yan, sa drop bar, so makita itong drop bar na to, wala pa tong halos merong mga hairline na gas-gas, pero hindi kagaya nitong isa, sobrang lala. So, ito, medyo, pa to. Kaya pag nalagay mo yan, no, lagyan natin yung dito. Pagdating dito sa yung naka-expose, no, yung nilalagay ng bar tape, masikip. So kahit anong gawin mo, ayaw ko i-twist kasi syempre magagasigasan, no. So ang technique, ito nga yung ginawa nating DIY na tool, pihitin mo lang. Ayan. So ngayon, kapag naramdaman mo na parang maluwag na siya or pumapasok na siya, pumasok na siya. Okay na yun. Teka, ko pa ng konti.
Kumbaga, pakiramdaman nyo lang yung tamang ano. So, ayan, ito medyo sobrang luwag na. Madali ko na ngayon siyang ipasok. Okay? Nang hindi nagagasgasan. Okay? So, kung feeling nyo parang masikip pa rin, ayun, hihitin nyo ulit, i-expand nyo ulit. Minsan makuha nyo yung tamang, ayan o. So, di ba? Maluwag na siya. So, di ba? At least sa ganitong pamamaraan na hindi mo magagasgasan yung ano, itong drop bar mo. So, ayan, kita nyo, napakaluwag na. Ngayon, pagka okay na kayo dun sa tamang posisyon ng quill stem, pwede nyo natanggalin itong nut. So, ayan. O, di ba? Skip na yan. So, hindi tayo nahirapan maglagay. Okay? Di ba? Naiwasan natin yung gas-gas. So, patigas talaga yan, no? Sikip. Ayaw kong persahin. Siyempre, baka matulad siya dito sa madami ng gas-gas. So, ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Sa pagtanggal, ganun lang din. Balik nyo lang ulit. Kung anong ginawa, expand nyo lang. Tapos loose. Ganun lang. Tsaka, ito pala. Mapapansin nyo, no? Itong nut na ito manipis. Kasi yung mga typical na nut na alam natin ganito, di ba? No? Medyo makapal. Wala kasi ako mahanap na pwedeng kumasya dito. No, ito medyo kasya siya eh. Ayan, medyo kasya siya. So hanap lang kayo ng ng nut nakakasya dito. Pero kasi ang ginawa ko, dahil wala nga ako mahanap na medyo mapayat lang na nut o manipis lang na nut, inano ko siya, parang tawag dito, yung ginarind ko siya para maging manipis. So ito lang siguro yung medyo matrabaho sa paggawa ng tool na to. Pero okay lang kasi magagamit mo to ng ilang beses, di ba? So tsaka ito, yung ganito, makakita kayo nito na maninipis na nut sa brake caliper. Alam ba, meron kayong mga lumang brake caliper na hindi nyo na ginagamit. Pwede nyo kunin yung nut na yon. Tapos gamitin nyo dito. Di ba? So, ayun lang guys. Sana nakatulong ito. Iwas gas-gas, no, sa drop bar natin. Para sa mga quill stem. Hindi ko lang walang tamang tawag dito eh. Siguro DIY expansion bolt. Bahala na kayo pangalan dito. Ay, wala to. So ito. Yan, ito yung pangkalso. Sa pagkalso, no, ito, pwede naman kahit ano. No, basta ang importante matatakpan niyo yung butas doon sa loob, no? Para itong doon bumangga sa pagkakalsuhan. Okay? So para mag-expand siya. Ayun lang ulit. Thank you very much sa inyo guys. Thank you. Bye-bye. Guys, may dagdag ko lang, no. Baka magtaka kayo kung bakit kailangan pa ng pangkalso, no. Ito. Kasi pwede naman na wala yan. Tapos diretso mo na lang hanggang dun sa loob. No. Well, ang dahilan ko kasi kaya ako nilalagyan ng pangkalso para maiwasan na wag ma-loose thread yung thread dun sa loob. No? Kasi may thread, dito yung thread eh. So, kapag diniretso natin yan, baka may chance, no, na dumikit siya dun sa thread. Tapos, saka tayo nagpihit-pihit, baka ma-loose thread natin siya, masira natin yung thread, no? Ayaw natin ng ganun. So, maigi na yung safe, no? Maglagay ka ng pangkalso na hanggang dyan lang, no? Hindi magagalaw yung thread dun sa loob. Ito lang yung parang nandito lang yung pinaka stress, no, o pressure, wala dun sa loob. So ayun lang guys, muli thank you very much sa inyo.